Okay, hi everyone. Welcome to the Nurse Health Podcast. I'm your host Daniel, and on this episode, we have Nurse Kabsat. So, couple sila na Filipino immigrants here in America, and sila ay nasa Flagstaff, and ako ay nasa Phoenix, Arizona. Ayan, hello po, Nurse Kabsat, Nurse Janelle and Princess. Hello. Ah, super active nila sa social media. So, mainly sa Facebook, di ba? Tama po? Oo, kasi yung page na Nurse Kabsat doon nakilala. Oh, hindi naman ako gumagamit ng ibang Platform. platform. Platform, okay, sige. Ililink ko yung, Facebook nila sa description box down below para sa mga alam ko maraming magtatanong din sa inyo after this episode 'no. Magiging, maiintriga sila. So, Nurse Kabsat, couple kayo. Paano po nagsimula ang nursing journey niyo? Parang summary lang. Sabay kami 2009 graduate, Mhm. 'no. So, matagal na naging nurse sa Pilipinas, Yeah. 'no. Parang sinubukan pa namin lahat ng makakaya namin to serve in the Philippines. Government nurse, USRN, BPO, DOH, nag-bakery, nag-business, and Canteen hanggang sa hindi na kayang anong tawag doon? nursing academe pala. Tapos 2022, we decided na mag-take ng NCLEX. Yun. 2022. Wow, Yes. okey. So sabay ba kayo nag-review? Hindi, nauna siya. Kasi may 4 kaming anak, so hindi kakayanin na sabay kaming nagre-review. So, after niyang I makapasa see. ng NCLEX, nag-review naman ako. So, yun. Mga Hmm, 6 months, 7 months pagitan. Pero same 2022 'no? Yeah. Oo, 2022. Ikaw ata February, ako October. okey. So 2022 nag-NCLEX na kayo. Ano yung journey niyo sa paghahanap ng employer niyo sa US? Kasi 'di ba marami usually nagre-rely sa Lefora, iba naman sa referral ng friends, iba sa social media. Kayo, paano kayo naghanap ng employer niyo sa US? Pagkapasa ko ng NCLEX, I asked some of my friends kung ano yung ma-recommend nilang mga agencies. And then, we decided to go for nagsubmit ako ng resume, pero nauna ang direct hire agency which is, WWHS. So, Ah, doon nakita namin na mabilis na nag-send ng mga tawag dun? Application sa mga Application. employer. Oo. Oo, yun. So, nag-stick na ako sa WWHS. Tapos ayun, dun ko nakita yung, kung where I work with right now sa Flagstaff Medical Center. So, siya ang main applicant talaga. Ako, nag-walk-in na lang ako dito. hmm. Tama 'no, pero that is the wise thing to do kasi actually 'di ba may ibang mga couples din na from the Philippines parang yung isa primary applicant tapos parang nagpi-piggyback na isang asawa so parehas silang nasa, agency, under agency. So Tama. yun naman talaga yung tama 'no, na parang isa talaga is under agency and then isa is walk-in lang talaga sa US 'no, walk-in ka lang 'no, oo. Yeah. Kasi Tama yun para hmm, Para hindi na ako nakakontrata, hindi ako nakatali. Anytime gusto kong umalis puwede, mamili ng ibang trabaho, ibang hospital puwede. At saka I guess hmm. yung, rate na masasahod sa kanya 'pag dito na siya nag-apply is mas malaki kesa dun sa kung sa Pilipinas pa lang, Oo, naka-agency. naka-agency talaga. Opo, opo. So, teka lang, kasi medyo big family kayo. So, sa employer niyo ba parang usually kasi 'di ba, ang employer sagot niya lang yung applicant. So, kayo shoulder niyo na rin siyempre yung mga green card ng mga kids niyo, plane tickets and everything, 'no? Same din ba? Kasi ako gano'n ako, eh. Oo. So, ang shinolder lang ng, agency is yung sa akin. The rest would be from our own pocket. Hmm, So, oo. same lang, gano'n. Medyo magastos yun, Mabigat kasi merong 5 dependents 'no. Airline Kaya ticket, flight ticket, Hmm, dun yung pinakamabigat, eh, yung ticket sa opo. airplane.
Buti na lang din hindi natin naabutan yung nagmahal yung ano, yung sa SLEC, 'di ba? Oo 'no, Oo nga. oo nga. Pero, hindi ko alam kung na-experience mo rin 'no, dahil, nag-retrogression nung time na nakapag-first medical kami. So, nabutan namin yung Oo. retrogression. So, nakapagpa-medical na kami tapos the next day nag-announce na may retrogression. Meron na rin kaming visa interview date nung time na yun. So, para kaming pinagsakan ng langit at lupa. So, siyempre may Oo. expire yun after 6 months. So, the moment na nag-current ulit yung PD, kinailangan na ulit namin magpa-medical. So, twice nagastos for medical. Oh, Oo, okey. 200,000. Medical lang yun. Mhm. Nakakatuwa naman may Christmas tree na kayo sa likod. Ano na, Filipino tayo. September pa lang Christmas. September nag-start ata. Okey. Kailan ba yung ano, kailan yung priority date niyo? Kasi ako June ako nun, eh. June, June 28 eh. Hindi, May 28. Hindi, Hindi ba? June ang aking priority date. June something. June 4? Hmm. Oo, pero Oo nga. dahil Ay, nakakainis ngayon tapos June 1 'di ba yung cut-off? oo, Oh, Ay, oo, na-cut off 'no. yeah. April kami nagpa-medical dun, tapos May first week ang interview date. Nag-announce tama ba? Mm. Tapos nag-announce sila na retro ng April. Oh, nasa So, nasa SLEC tayo no nung nag-announce sila. Nasa SLEC oh. kami nung nag-announce sila. J2 dapat. Mhm. Lungkot kaming sobra nung time na yun. Pero Grabe namamag-asa pa ah, kami na every month, ay siguro uusog pa yan every month. hmm. Parang magkakaroon pa ng progress. Hanggang sa wala na, na-expire na yung medical namin, lahat-lahat. So, kailangan lang i-give up yung 100,000 sa SLEC. Nag-fly lang yung Oh, energy. okey. So, Princess ikaw yung pag-umpisa niyo ay teka, yung Flagstaff ba, paano yun ano, kayo ba yung pumili nun or parang bakit Flagstaff pala napili niyo? Sa mga ang Mhm. daming state dito 'di ba, ang daming city. Uh-huh. So habang, so ang agency nagbibigay siya ng mga possible na state na puwede ako magka-interview. So, pinili ko yung mga somehow medyo matunog sa aking puso. 5 yata yun. So, I had offers from New York, tapos sa interview, New York, Oklahoma, North Dakota, South Carolina, tapos Flagstaff. And then sa lahat ng offer din, from the interview merong 3 offer doon. So, from those 3, sa research namin, sa area, sa Kung kid-friendly ba, oh, family-friendly, mga ganyan. friendly, and yung rate, Flagstaff ang nanalo. So, sa kanilang 5, pinakamataas ang rate at saka okey na environment sa akin ang Flagstaff. Flagstaff. Okey, okey. Actually, oo 'no, actually pumunta ako diyan 3 months ago. Ang ganda rin talaga ng Flagstaff 'no, tapos pumunta kami sa Mm. Snowball. Ay, Wow. nice. Oh, Buti nga nakapunta ka na, kami hindi pa. nagpunta naman na tayo. Nagpunta pa tayo kaso Kasi naka-close yung Gondok oo, nung time na yun hindi last pa. year. Oo. Ah, So, siguro yun yung, ang tawag doon, advantage kapag nasa direct hire ka. So, hmm, mapipili mo kung saan yung gusto mong location. So, unlike ata sa staffing agency, hindi ko alam ko naka-staffing agency ka ata. So, hindi mo pa alam, parang nakapirma ka na ng kontrata, hindi mo pa alam yung specific hmm, area, mhm. specific place, specific states. Yun yung mga naririnig ko, hindi ko sure. Oo, tama. Alam ko gano'n nga rin sa staffing agency na kasi may mga nakausap ako na parang sa interview sasabihin nila ito yung lugar nila, pero pagdating nila sa Amerika parang binabago minsan kung saan sila maa-assign. Oo, Parang kasi hirap wala nun 'no, pa. 'pag alam mo na kung saan ka papunta ta's biglang iibahin parang ang hirap lanan talaga. Mm. Hmm. Yeah. So, Janelle, ikaw yung nag-ano, yung pagdating niyo diyan sa Amerika, gaano katagal bago ka nag-start ng mga orientation? Meron bang parang cultural orientation yung WWHS bago ka nag-start sa hospital, gano'n?
Sandali. Si Princess kasi yung naka-WWHS. So Oh, yeah. ako, walk-in lang. So siya ang Si sasagot. Princess pala, Wala naman. So pagdating ko dito, hinintay lang namin yung SSN, yung license endorsement. Siyempre kailangan ng SSN for the license endorsement. So mga ilang buwan? June, July. Kasi dumating kami last week ng June. I started August 5th. So mga 1 month, more than a month na walang work. Wala ng cultural orientation. So saba ka na agad doon sa Hmm. training, sa education. Pero it lasted for like 1 month and a half. So 1 month na parang kasama mo yung mga residents eh. Yung mga bagong graduate na nursing students, nurses dito. So kasama ka sa mga classes nila, sa mga ACLS, mga trainings, and then merong parang almost 1 month din na preceptorship, na meron kang preceptor na staff from the hospital na mag-train sa'yo hanggang sa confident ka na mag-isa. So halos 2 buwan din yung training bago ako nag-solo. Yun. Wow, 2 buwan. So, Princess, 'di ba tama na med-surg ka? Yeah, med-surg telemetry Med-surg. unit. More on trauma area yung aking unit, So, night ka or morning shift? night shifts. Night shift and then morning si Jonel or night din? Kailangan ding night kasi nagsasalitan kami sa mga bata. Magkaka-conflict yung schedule namin kung pares. Ang tawag doon magmo-morning shift ako. Yeah, tsaka I don't drive yet. Siya yung driver ko. So Sunday, Monday, Tuesday ako, tapos Wednesday, Thursday, Friday siya. And then we have Saturday with the kids. So yun, parehong night. Okay. Oh my gosh, so kaya pala Saturday tayo kasi Saturday lang kayo nagsasama. Oo, Saturday na ba yun? I see, I see. Saturday lang Okay. free. Jonel, kwentuhan mo pa kami tungkol sa work mo. Ilan yung nurse-patient ratio niyo? Ay, Princess pala, sorry. Oo, okay lang. Nalilito ako. Okay lang. Okay lang. Kwento ko rin dun sa site. Oo, ikaw muna kasi ikaw ang may Oo, na-applyan. sige. So, sa MedSurg unit, I'm very happy dun sa company ko, sa employer ko, Northern Arizona Healthcare, kasi they stick on to 1 nurse to 5 patients during nights. Pag days, 1 patient to 4. Sobrang dalang lang yung 1:6. Pag sobrang short staff talaga kami. So, 1:5 ang ratio during nighttime. 1:5. And para sa'yo, Princess, tama na ako, Princess, 'yan. Ilang months bago masabing komportable ka na, kumbaga parang alam mo 'yun, kabisado ka na, hindi ka na kinakabahan, gano'n? Ah, siguro I think 6 months. 6 6 months. months. Actually, kinakabahan pa ako, pero meron pa rin ako mga procedures or protocols na hindi alam. Pero kagandahan, you can ask your coworkers. So, they would encourage everybody. Kung di mo alam, magtanong ka lang. Mas gusto nila yun, nagtatanong ka. Ah, Pero pagdating sa confidence level, yung kaya ko lang is siguro after 6 months. So, after 6 months. yun. Hello! Sometimes. 'Yan. Hi! Okay. Kailan nga ba kayo dumating dito sa US? 24. Yeah. 2024. Last year. June, I see. Ako naman April Mhm. 2024. Nauna ka. Minaximize namin yung Yes. Oo, yung parang 5 sabi kasi ng agency within 3, 6, 4, 3. 5 months. Minaximize namin yung 5 months of preparation bago fly. kasi 'di ba ang basehan doon yung medical kasi 6 months mag-e-expire na kasing medical eh. So, Tama. papalipat ka before mag 6 months. So yun, sa dami ng kinakailangan naming pera sa Bakit man? yun, pocket money, so minaximize namin yun.
Kaya kahit sabay tayo ng interview date sa embassy, yung nauna ka ng ilang buwan, April, May, June. So parang 2 buwan ahead sa amin. Pinalipad na rin ako ng employer ko no'n agad. Talaga? Ikaw, Janelle, kamusta yung ano, kasi since walk-in ka, nahirapan ka ba maghanap ng ano, ng trabaho dito? Kasi wala ka pang American nursing experience before? Hindi, actually kasi halos lahat ng mga facilities dito, mga hospital, short staff talaga. So, kapag nandito ka na, kahit wala kang experience kahit wala kang bedside experience, basta nandito ka na, meron kang lisensya, no? So, i-hire ka nila agad. Parang yun. Parang nag-apply ako, parang parang morning tinawagan ako ng parang afternoon, tapos sinet na ako ng interview parang the next day, ta's hired na. Gano'n Ang bilis kabilis naman nun, apply grabe. dito, oo. Parehas ba kayo ng workplace? Magkaiba? Hindi, iba. Kwento Ah, mo kung saan ka So, nag-work. ako nasa psych facility ako. So, happen kasi na meron akong kakilala na nandun, ang sabi niya, "Gusto mong i-try?" Sabi niya sa akin, psych unit, hindi kasi sa Pilipinas wala naman akong experience sa psych, 'no? Kasi ito ICU, ED. Oo, ICU, wow. ER. Kaya niya mag-apply sa hospital ng ICU saka ED. So, yun. So, triny ko hanggang sa nagustuhan ko naman yung trabaho kasi hindi gano'n ka-toxic. So, parang chill lang, ano. So, yun. I see. Nakakatuwa 'no? Siguro same naman tayo kasi same naman sa same na Arizona. Walang kontrata, eh, 'no, dito sa Arizona, eh, 'no? I mean sa direct 'pag nag-walk-in ka, 'di ba? Sa Oo, hospital niyo? wala. Oo naman. Parang Walang Anytime pwede kang oo, puwede umalis. kang umalis. Kung ayaw mo na, Oo. gusto mo nang lumipat, yun. Parang yung mga tech namin, yung mga patient care tech namin, parang kaka-start lang nila, parang bakasyon yun, eh, before mag-start yung classes. Tapos nung nag-start na yung klase nag-resign na. Parang wala pang 3 months yun, nag-resign na. oo. So, yun yung advantage kapag yung asawa nurse din at nag-walk-in, 'no? So, yun mapipili mo kung saan mo talaga gustong magtrabaho, walang bond, 'no, Yun, hindi walang nakatali. bond, eh, 'no? Sa Mm. akin 3 years contracted. You're down. Sa'yo 3 years, I see. So, 1.5 na lang siguro 'no? Oo, almost. Gano'n. Oo, almost, oo. Ikaw, Janelle, anong experience mo sa ano, sa yun na-hire ka agad, na-interview ka, paano yung process nun? Paano yung since bago ka rin, kinonsider ka ba nila na parang new grad kahit na may experience ka back in the Philippines? Paano yun? Ah, Paano ko ba sasabihin? Hindi sa psych unit kasi, meron ka pa ding anong tawag dun, iti-train ka pa din nila, pero hindi kagaya sa hospital na ang tagal nung training, eh. So, parang 'pag nakita nila na okey ka naman ng mag-isa, parang gano'n. Halimbawa, medication nurse ka, lalo na 'pag alam naman nilang may experience ka sa Pilipinas, so nakita nila, puwede ka ng iwanan. Kasi Hmm, mostly ang mga sa psych nursing, mostly mga kuwan lang, mga oral medication. Meron man mga IM, mga ganyan. So, uh-huh. kapag agitated ang pasyente, aggressive, mga gano'n. Pero mostly mga oral medications lang 'yan. So, yun. I see, I see, okey. Ikaw naman sa psych unit mo, ilan ang nurse patient ratio niyo? Ah, Pinakamarami na yung sobrang full talaga, pinakamarami na yung 8, pero mostly mga nasa 6, 7 lang Hmm, yung mga 'yan, kapag I full see. yung unit. So, yun. And parehas ba kayo ano, 12 hours sa shift niyo? Yeah. Oo 'no? 12 hours, 3 days a week. 3 days a week. Yeah.
Hindi pa kami makapag-pick up ng shift ngayon kasi nagsasalitan lang kami. Oo Walang nga eh. nag-aalaga. Tas ang sarap sana mag-pick up ng shift kasi Mm. sa amin, 'pag nag-pick up ka ng shift ngayon, may plus $30 per hour. Sabi ko, mag-pick up Ang laki ako. nun, ah. Oo, ang laki nun, ang laki nun. Wait, wait, Tsaka wait. yung mga Plus kasama ko plus 30 mhm. aside sa OT rate mo o yun yung OT Hindi. rate niyo? O yun na yung OT rate mo. So halimbawa $50 per hour ka, so plus 30 kapag nag-pick up ka ng parang $80 per hour ka, gano'n. Oh, I see, I see. Okey. Iniisip ko tuloy sa'min ilan ba yung additional sa'min. Sa'min Oo. naman, sa skilled nursing facility kasi ako nagwo-work. Tapos before actually mga low census niyan, ay yung may time na ang daming nag-resign sa'min, 5 nurses agad. So, nahirapan sila kumuha ng mga nurses. So, parang para pumikap ka, aside sa OT rate na makukuha mo kasi lalagpas ka ng 40, parang additional 100, 150, 200, depende. Ng papalapit sa oras ng kailangan mong pumasok, palaki ng palaki yung offer. Oh, Pero yung 100 din for 12 hours? ay hindi, parang ano lang, OT plus 100 for the whole shift din. Okay, Oo, okay. mm, Magkano yung bayad mo gano'n. 'pag OT? Gano'n. For example, ang rate mo is 40. So, magkano ang So, magiging kung gano'n, times 1.5, so 60? Yan. plus 100. Yeah, gano'n, mm. Okey. Parehas lang din naman. Mhm, mhm. Para sa inyo, since huge family of, ilan ba, 6 tama? Yeah. Ano yung mga challenges niyo yung nag-migrate kayo sa US? Ah, siguro yung kuwan lang, yung finances. Kasi nga yung pocket money, kasi hindi naman puwedeng lalo na 6 kami 'no, 4 na bata. Hmm, Anytime hindi namin alam, baka magkaroon ng medical emergency. So, yung pocket money namin nasa $9,000 $10,000, cash, oo. So, oo. siguro yun talaga ang pinakamahirap kasi lalo na mga nurse tayo sa Pilipinas 'no, hindi naman kalakihan ng sahod 'no. Although nag-BPO kasi ako, alam ko sir nag-BPO ka din Opo, 'no, opo. kaso 6 months lang ako nag-BPO kasi visa visa approved na kami. So, medyo nakapag-ipon naman ako ng konti for that span of 6 months, pero hindi pa rin talaga enough 'no, yung funds namin. So yung pinag-down natin ng sasakyan, inutang natin ano eh, so we have to down like 3,000, 4,000 para dun sa sasakyan. 3,000. Oo, eh, kulang yung dala namin. Sa So, Highlander. mangutang. So yun isa sa mga challenges namin. Mhm. Yun yung pinakamabigat 'no? Pagdating sa bahay naman hindi naman gano'n kabigat kasi nandiyan yung church na pagdating namin meron ng lamesa, may beddings na, meron ng, may sala set na. So nasa Pilipinas pa lang kami kinontak na namin yung leader ng church. And then Oh, they arranged na yung mga kakailanganan namin pagdating namin dito. So we are so grateful So, kasi hindi kami yung nurse, yung immigrants na dumating dito na pagdating sa apartment, walang laman. bare, walang laman. Pagdating namin dito, meron ka ng TV, meron ka ng sala set, meron ka ng lamesa, meron ka ng kitchenware, meron ng pagkain sa ref, meron ka ng grocery. Oo, So, hindi kami oh, nag-struggle doon. ang yeah. galing nun. Parang kayo lang Oo, yung nakausap ko na may gano'n, ha? oo. Oo, sobrang grateful kami kasi yung mga bata kumpleto ang, mattresses. 'Di ba kami sa sa Pilipinas parang isang king size ay queen size bed. Tapos Tatlo na sila doon. tapos sa parang double para sa mga bata. Dito tig-iisa sila na single. Single Wow, na din, pati yung baby meron. ang galing. Nakakatuwa, oo. Solid 'yan, ah. Wait, sorry, kasi sobrang wala akong idea sa gano'n. So, sa church, anong religion niyo?
So, we're members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. But commonly Oh. known 'yan sa Pilipinas na Mormons. 'Yun kasi yung alam ng Okay. mga Pilipino, yung Mormons, eh. Pero yung pangalan ng simbahan, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Okay, okay. I see. May cousins din ako na Mormon sila. Okay, okay. Tapos 'di ba yung parang headquarters malapit sa White Plains, tama ba? Oo, sa Mm. kuwan yun, Sa temple. sa temple sa Ayun, I see, Quezon tama. City, Pilipinas, oo. sa Ay. Pilipinas. Dito sa Utah. Utah. Salt Lake. Okay, okay, okay. Yung ano ba, kayo ba yung mga first days niyo diyan, yung naghahanap na kayo ng school for your kids, nahirapan ba kayo? Paano yung process nun? Hindi din kami nahirapan. So, one of the members of the church din, nagtatrabaho siya doon sa school. So, kinontak na siya nung bishop namin na tulungan kami pagdating doon sa school. So, Sinabi na niya kung sinabi na paano niya kung ano gagawin. yung requirements, ito yung website, submit ito, ganyan, 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 ganyan. Akala ko nga kailangan ko pang pumunta ng school para i-enroll yung mga bata. Online lang pala lahat dito. So, yun, di rin kami nahirapan doon sa part na yun. Nakakatuwa naman, ang galing. Parang ang daming support. Yes, When in sobrang terms laki ng support. sa kuwan din, sa sasakyan, 'di ba pagdating dito wala naman tayong sasakyan dapat. Kami, hindi rin gano'n. Pagdating namin dito, Blessing. may sasakyan na pinahiram sa amin hangga't hindi kami nakakuha ng sarili naming sasakyan. So, sa simbahan pa rin, pinahiram kami nung bishop namin. Yan, may ginamit ako na pang-drive dun sa DMV kasi kailangan mo Opo. ng sasakyan, eh, para kukuha ng license, eh. So, yun. Pati yung pagkuha na pag-shopping mo ng sasakyan, di ba? Oo. Kaya ako parang malakas ang loob ko na kumuha ng second hand kasi meron akong kasama Na taga dito. na taga dito. So, nilibot niya ako sa lahat ng mga parang car shop. So, tingnan mo yung sasakyan, mga ganito, ganyan. So, yun. Maganda talaga kapag may nag-assist sa'yo kasi lalo na tayo, wala naman tayong idea kung paano bang gagawin. So, yun. Nakakatuwa 'no, ang galing. Alam mo ako, umabot ako sa point na yung mga Uber kasi dumating ako dito wala din akong car. Tapos in the almost, ilan ba, 7 months pa 8 months, nag-u-Uber lang ako papunta sa work. So, ang bayad ko diyan Grabe, ng mahal, no? $400 a month, inaabot mga gano'n. Tapos 'pag gagala kami, papatakin ng mga 500 something, ganyan. So, edi yun. Tapos edi nag-decide na ako, okey sige, may pera na ako pang-down, nag-decide na ako kumuha ng lisensya muna. So, at that time kasi wala pang car yung sister ko, nag-u-Uber din siya. And then dumating ako sa point na bawat makausap kong Uber, kinakausap ko na, "Uy, ano, kukuha ako ng ano, ng exam sa DMV, puwede bang bayaran na lang kita, ida-drive ko yung kotse mo?" Tapos, pero yung time na ginawa ko yun, lahat ng maging Uber driver ko, mga Mexican, tas hindi sila marunong mag-English, naiinis na ako. So, Phoenix. So, baka maling desisyon 'to, hindi ko na tinuloy kasi parang baka alam mo yun, may pumipigil sa'kin, eh. Tas hinintay ko na lang yung sister ko bumili ng kotse, tapos yun, hiniram ko na yun sa kanya. Walang bus ba sa inyo, Ha? Sir Daniel? Ano po yun? Meron bang bus? Bus? Like, transportation? Out of meron, pero out of way siya, eh. Okay. Out of way, So, oo. dito kagandahan naman, yung ospital ko, halimbawa wala ka pang ano 'no, wala ka pang sasakyan, mag-o-offer sila ng free bus pass. So, oo, ta's ang maganda yung hospital from here to there, bababa ka mismo ng hospital. Pero ano lang, it will take like though mas mahaba, 30 minutes bago ka makarating. So, maraming dadaanan. Pero at least free bus pass, 'di ba? Ang galing naman nun, walang gano'n sa'kin. Binigyan lang ako ng employer ko parang, $500, "Oh, ito $500 pang Uber mo." Kaso naubos din niya agad yun siyempre.
Oo, mahal na Uber. Mahal, oh. Oo. Muntik na ako mag-Uber din dun, 'di ba? Doon sa ospital. Pero hindi. Nakasasakyan tayo kaagad. Mhm, mhm. Um, para sa inyo diyan sa Amerika, paglipat niyo, anong mga na-realize niyo sa buhay? May mga gano'ng punto ba kayo? Realizations. Du Siguro ako, siyempre nung nasa Pilipinas tayo parang may doubts, 'di ba, na kakayanin ba talagang parang maging nurse doon sa Amerika? Parang ah, gano'n. Kaya kasi iba Kako, kaya ba? Parang baka mahirap ipasyente yung mga Amerikano, mga ganyan. Baka mahirap hmm, katrabaho yung mga Amerikano, mga ganyan. So I realized na parang kaya nating mga Pilipino, 'no? Kaya nating makipagsabayan sa mga banyaga, so, sa mga foreigners. So we can do it. So yung mga nasa Pilipinas pa lang ngayon na parang may doubts, 'no, na parang kakayanin ba nila? Kakayanin, kakayanin. isa rin sa mga realization ko is yung pagdating sa language, kasi feeling natin merong language barrier. Pero ang mga Americans, they're very considerate. Parang sila na pa talaga yung iintindi sa'yo, eh. Dun sa English mo, hindi ka nila parang titingnan from head to foot na ganito, ganyan, ganyan, ganito accent mo. It's okay, mga ganyan. Yeah. So, ta isa rin yun. Most of, isa rin din yung mga leaders sa ospital. Mga Oo, yung managers, managers, supervisor. charge mhm, mhm. nurse, clinical manager, they would go down to the level of the staff parang to ask kung kamusta sila, hindi sila yung, ano Parang ipaparamdam sa'yo na, supervisor ako. May ganyan mm, kasi sa Pilipinas, eh, na parang Oo, totoo, supervisor totoo. ako, chief nurse ako, 'no, dapat mas mataas ako, parang gano'n. O kaya doktor ako, mas mataas ako sa'yo. Pero dito, hindi namin naramdaman 'yun. So, parang sila pa yung nag-a-approach, parang bumababa sa level mo. yeah, they would ask you, "How are you?" every now and then. Nakakatuwa lang, gano'n. And most of the Hmm, doctors here would make chika-chika of, the nurses too. Madalang lang siguro 20% lang ng mga doctors yung medyo may 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 attitude. attitude ng konti. aha, Pero most oo. of them mababait, oo. Same din dito sa Phoenix 'no, sa skilled nursing facility kung saan ako. Gano'n din talaga, eh, 'no, parang so far actually kasi parang para sa'kin 'pag kung ano yung pinapanood mo minsan sa social media, eh, parang iba talaga, eh, 'no? Kasi pagdating ko dito wala rin akong na-experience sa mga gano'n, eh. Yung mga unit manager, mabait din sila tsaka talagang hands-on din Mabait, silang opo. tumutulong. Ganyan, Yeah, tapos ano pa ba, yung mga Karen, alam mo yun, yung mga Karen parang mga oo. reklamador na gano'n. So far wala pa naman akong na-ano dun, na-experience na gano'n na tao dito. Kasi minsan sa social media parang yun lang yung mga lumalabas. Oo nga, Correct. tama. Kaya exaggerate ng May social touch. media. Diyan ba sa Flagstaff parang anong ano, I mean kunyari kasi dito sa Phoenix parang very diverse, eh, yung mga tao. Sobrang daming Mexicans, ganyan. Sa inyo? More on white ba, ano bang majority? So, since ang Flagstaff, it's, termed as a university town kasi nandito ang Northern Arizona University. Diverse din, merong mga Indian, may mga Hmm. Native, Americans, mga Navajo, mga Asian din, ah, Indian, ang dami, Chinese, Chinese. oo, iba-iba, may mga blacks din. So, diverse, may mga Very, Mexicans din. very So, diverse diverse ang talaga. Flagstaff kasi university town eh. Hindi ko alam kung marami ring mga Native American diyan kasi pagdating namin dito, akala ko, sabi ko, mga Pinoy ba yung mga 'yan, yung mga Navajo? Kulay kasi Sa natin. kulay natin parang kamukha din natin, Oo. medyo matangos lang talaga ang ilong. Sabi ko, mga 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 Pilipino parang sinusundan ko ba, eh. Pero nung narinig ko mag-English, ay hindi mga Pilipino 'to mga 'to. Oo, Very fluent sa English. oo.
Matangos yung ilog nila. Matapos Mm. ang ilog nila sa akin. Totoo 'no, pero medyo ako din yung bago ako nalilito ako kung Pilipino ba 'to, ayun pala Navajo nga Mga oo, native same, Native oo, American. oo. Hmm, Akala ko hindi nag-e-exist yung mga Native American, eh, parang mga gano'n. Ang dami pala nila, 'no? Especially dito sa amin kasi malapit kami sa reservation, kung saan yung ah, community ng oo. mga Native American, yun. Pero mababait din sila parang mga Pilipino din. Oo, totoo, mabait Close sila. family ties din sila. Mm. Marami kaming mga tech na mga Navajo, mga Native American. So parang ang mas close sila sa mga Pilipino din. Hindi ko alam Hmm. siguro dahil kakulay tayo sa kanila. Okey. Nakababa na ba kayo dito sa Phoenix, Arizona? Yeah, mga ano na, Ilang beses, 4 na beses. 4, oo. Gusto naming umakyat agad 'pag bumababa kami. Kasi nalabas kami diyan ano, summer ba? Sobrang init. Sobrang init. Balik na tayo ng Flagstaff kasi mas Ang hirap lumabas. init 'no? First Hmm, experience namin is nung ano, nung sa Phoenix Airport, 'di ba? So, confident pa ah, kami kasi hinihintay namin yung parang ano, parang Shuttle. shuttle para magdala sa amin dito sa Flagstaff. So, uh hinintay namin dun sa may labas nung pintuan. So, confident kami na kakayanin yung init kasi mainit sa Pilipinas na, eh, paglabas namin. Sobrang init parang parang oven. Nung June pa yun, oo. parang oven, dry Ang init dry. na nun, oo, dry heat 'no, init na nun yung June, Anong month ka pumunta dito sa Flagstaff? So, 3 months ago o 4 months ba? March ba? April? Something like that? March. Malamig na ba yun? Hindi ba malamig pa yan kasi hindi pa summer, eh. Spring pa. Oo. Tapos maambon-ambon lang, wala pa snow, yun. Ang kagandahan din dito 'pag nag-snow, after 2 days lusaw na, gano'n. Oo. Mabilis yan din, Hindi ito yung place na yung iba kasi parang naiinis na sa snow, 'di ba? Dito sa Flagstaff hindi, kasi parang 2 days lang mag-i-snow tapos umaaraw ulit. Kaya gabi nag-i-snow pero sa tanghali umaaraw. So, hindi gano'n ka-burden yung snow dito. Although mataas ang snow. grabe, sa tanghali aaraw na agad. Oo. Oo, Okey, mountain dahil um, sa pine trees. mhm, mhm. Hi, ang cute niya. Ano mga ano, so almost 40 minutes na tayo. Just a few questions before we close. Para sa inyo ba, ikaw Princess, pagkatapos ng contract niyo, iniisip niyo bang lumipat sa ibang state or right now comfortable na rin kayo sa Flagstaff, mahal niyo na yung lugar? Sa ngayon, wala pa kaming planong lumipat. So, we're planning to, ngayon naka-apartment pa lang kami, 'no. So, we're planning to, in the future, kumuha ng bahay dito sa Flagstaff kasi we are loving the area. So, Hmm, wala pa sa isip na lumipat wala pa. somewhere. So, Nandito na yung mga kaibigan, 'no, yung mga ka-church, 'no. Although they're American, foreigner sila pero parang they're like family to us. So, family member dito. siguro yun yung isang bagay na hindi namin iiwan 'tong place na ito. Tsaka sa mga bata, walang problema sa school, hindi Hmm, sila nakaka-experience ng bullying, mga gano'n. Family friendly yung lugar, so yun. Although yung bahay lang talagang mahal dito, 'no, sobrang Flagstaff, ang mahal ng bahay dito kasi nga it's a tourist spot, parang Baguio baga, Baguio. So kaya medyo mahal ang I bahay. see. Alam mo from Arizona ako 'pag pupunta ako sa Sedona iniisip ko yun yung Tagaytay, ta's 'pag pupunta ng Flagstaff yun yung Baguio. Oo, Yeah. pero Baguio siya na hindi crowded. Oo, So, tama kasi ka dun.
Kasi prine-preserve yung mga pine trees, hindi ka puwedeng magpatayo ng bahay kahit saan-saan lang, kasi bawal. Diyan sa Flagstaff, ano usually ang prices ng mga, apartments? Kunyari 2 bedroom, 1 bedroom, anong usual price sa inyo? Usually nagre-range siya ang 2 bedrooms nagre-range ng 1,900 to 2,500. Mas mahal, Oo. dang. Yeah, So mura na yung makakuha ka ng 1,900 na 2 bedrooms. Itong sa amin 1,900 na 2 bedroom, 1 bath. Pero yung mga kasama namin na kumuha ng 2 bedrooms, nasa mga 2,500 sila, mga gano'n. Oh, dito sa Phoenix naman parang ang 2 bedroom, 2 bath is 1,500. Grabe 'no? Pero kunyari kukuha ka ng yung mga luxury apartment, mga ganyan, siguro 1 bedroom is 1,600. So nagva-vary din and then mga 2,500 din siguro pero luxury ano siya, apartments, medyo ibang level ng konti lang. Ay, naka-apartment ka ba, Sir mhm, Daniel? opo, opo, Oh, okay, mhm. okay. Actually wala akong planong bumili ng bahay pero alam mo 'yun, siyempre nagbabago-bago din, eh. So hindi ko rin alam, nag-iipon na ata ako, eh. Lipat ka rin ba ng state? Yeah. Plano mo rin bang lumipat ng state o Actually ako kasi, gusto ko pang ano, eh, kasi alam mo, coming from the Philippines 'no, nakabakasyon na rin kasi kami dati dito with family. Parang usually magbabakasyon kami sa, LA, California, usual 'di ba, San Francisco kasi nandun yung relatives, sa, sa Seattle, sa New York, ganyan. And then ako kasi pagdating ko dito sa Arizona nagulat ako, disyerto, tapos ang init, tapos yung mga bahay color orange tas rectangle, 'no? Parang ano 'to, it doesn't feel like America. Parang mas feel mo pa yung Amerika diyan sa Flagstaff kasi yung mga trees tas malamig, 'di ba? Parang Oo. yan ang Amerika. Oo, dito iba, eh. Iba pero medyo nagugustuhan ko na ng konti. Aalis lang ako sa Phoenix para malamig, hindi hindi abot ng 120 siguro sa mga bandang Gilbert. May napuntahan kasi akong mga lugar na feel mo na rin yung ano, hindi mo aakalain na nasa Arizona ka, yung hindi siya disyerto kasi sa dami ng puno din. Yun mhm. kasing gusto ko, maraming puno, feeling ko lang mas Anthem, malinis siya. ay maganda, eh, Yung ano po? Sa Anthem, Arizona, galing kami dun maganda din, oo. Hmm, mm. Anthem yung ano, yung may nadadaanan namin yun tapos may, outlet store, 'di ba? Uh-huh, uh-huh. Oo. Okey, okey, ta may tatanong ako nakalimutan ko, eh, yung umalis si Jonel, eh. Puwede bang magtanong din kami sa'yo, sir? Ano yun? Ah, naka-staffing agency ka ba? Direct hire po. Direct hire pero Hmm, skilled nursing facility. yeah, mhm. Eh, so, kasi marami ding mga nurses na wala sa bedside kasi alam ko wala ka din bang current bedside nun kaya ang nangyari, you were hired sa skilled nursing facility? May bedside pero 5 years Current, ago ata o hindi hindi current. current. So, So, actually ang nag-apply din nangyayari ako diyan, eh. oo. Sige ano po yun? Anong So, ang nangyari? nangyayari kapag sa mga nurses sa Pilipinas na hindi current ang bedside experience nila, so ang nangyayari napupunta talaga sa mga skilled nursing facilities lalo na kapag naka-staffing agency, 'no? So, Hmm. ah, ano yung mga naging struggles mo diyan? So, kasi may mga feedback kasi na sinasabi na ang taas ng ratio, nurse-patient Hmm, ratio, mga gano'n. So, what can you say, 'no, para magkaroon din ng mabuhayan din yung mga nasa Pilipinas na nurses na, alam mo yun, walang bedside experience, pero ang mm. magiging choice talaga nila, 'no, mga skilled nursing facility, mga nursing homes, mga ganyan. What what words of encouragement, parang magkaroon ng hope, 'no, for them na kakayanin naman kahit nasa skilled nursing facility. Okey, sige. Actually hindi lahat, kasi nagulat ako yung nag-BPO kasi ako,
alam mo yun, nag-BPO ako pero kami may kanya-kanyang mga employer na kami. So, marami din sa'min that time na matagal nang walang bedside experience pero they they landed a hospital job dito sa Amerika. Nagulat ako nun. Hindi ko lang alam kasi masyadong hindi namin pinag-uusapan kasi mga work from home kami. Alam mo yun, wala kayo sa office. So, sa nag-uusap lang kami sa mga ano, sa mga Oo, chat ganyan. Hindi namin chat mga napag-usapan ganyan. yun, oo. So, yun lang, meron at meron pa ring mga hospital or siguro staffing agency na kumukuha ng kahit matagal nang walang ano, mataas yung cap, ayun. Oh, so sa'kin na-experience ko, nagtrabaho ako 1 year and 3 months ba sa hospital tapos umalis ako. Tapos nag-wedding photographer kasi ako. Ta's ginawa ko yun for like 8 years and Mhm. then yung nangyari yung COVID nahinto na ako. Tapos inisip ko mag-NCLEX. Nag-NCLEX ako habang lockdown. Tapos bumalik pa ako ng bedside ulit nun. Nag-COVID nurse ako pero 2 months lang ako. Kasi medyo nainis ako sa ano, eh, sa katrabaho ko, eh. Hindi ako natuwa. Tapos habang dun pero ayun, so pagpasa ko naghanap na ako ng mga employer. Pero dahil nga ang tagal kong nawala sa bedside, nire-refuse lang ako. Sinasabi sa'kin, either bumalik ka sa bedside or hindi ka Mm. talaga namin makukuha. So nag-apply ako sa 11 including yang ano, WWHS. Pero Mm. hindi, hindi ako Okey. nakuha, eh, hindi ako nakuha. So, sinasabi ko pa sarili ko ano, "Hindi sige maghahanap lang ako." Kasi alam mo yun parang alam mo na isa lang maraming rejection pero isa lang naman ang kailangan mong makuha na employer. Yeah. So, pero 11 na yun, eh, napagod na ako. So, tinanong ko ni ate ko, kasi ate ko nandito na siya. So, tinanong ko, "Oh, sis yung company niyo ba kumukuha ng Filipino nurses?" Kasi na-petition siya 2 years earlier. So, nauna siya dito sa Arizona. So, yun dun na yun. Pero madali lang din, talagang parang getting to know each other lang. In-interview ako ng CEO tapos yun na, pirma ng kontrata tapos pinetition na, yun. Pero in terms of work naman, yung acuity ng mga patient is hindi mabigat. More more on focus ng medication pass lang talaga. Pero minsan kailangan mo rin mag-insert ng IV, mag mga feeding ganyan, mag-straight cath, mag-Foley cath, maglinis ng wounds. Pero kunyari yung ibang skilled nursing facility kasi walang wound nurses. Sa'min kasi may wound nurses sa umaga, so hindi mo Hmm, kailangan asikasuhin yun. Pero 'pag night nurse ka, walang wound nurse. So, sa'yo na rin yung load na yun 'pag gabi. Um, so sa'min kung saan ako nagwo-work, may dalawang hall, dun yung mga admissions. So 'pag nandun ka, mga, people there come and go. So ang ratio can vary from, 'pag dalawa yung nurse, puwedeng tag-15 lang kayo, okey? Tag-15 kayo 'pag dalawang nurse. Magiging dalawa yung nurse dun 'pag ang census ay lumagpas ng 25 or 26. 'Pag hindi lumagpas ng 25 or 26, isa lang yon. So, 1:25, ganyan. Dahil dahil yung pasyente dun bago lang sila, galing hospital, alam mo yun, medyo mataas pa yung anxiety. So, yung call light button, pindot sila ng pindot, Yeah. ganyan. Medyo talagang pupunta-puntahan Sanay mo pa yung sa lahat. ospital, eh, 'no? Oo, hindi pa Oo. ano, hindi pa sila chill. Pero 'pag Mm. nandun ka naman sa mga long term na, yung mga parang mas matatagal na talaga, siguro ako ngayon nasa 1:30 ako, kasi nandun ako sa long term. Pero 'pag nandun ka talaga sa pinaka long term, 1:35 ka. Tapos ang maganda lang dun is mas chill lang yung mga pasyente. After mo bigay yung meds, hindi ka na nila kakailanganin, alam mo hindi ka na nila tatawagin, okey na sila, most of the time. And then, although dahil long term sila, minsan lang talaga ang daming gamot. Isipin mo, sabihin ko maraming oral meds, yung isang tao may 15 or 13 sa isang oo, med grabe. pass. Oh my, Talagang
hindi emergencies. ka makakaupo masyado. Talagang ano, maaga ka magsa-start talaga kasi kung hindi, putak ti lahat late ka na rin makakauwi. Tapos charting ka pa pagkatapos, so wala, Ayan. talagang kanya-kanyang Charting mo, diskarte. sir, every 4 hours ba ang charting niya? Ang Oh, chart once lang, once lang, yun ang okey okay. nun, once lang. Oo, Alright. ah, Sa hospital kasi every 4 hours. hmm, Oo. 1, 2, 3. 3 times sa whole 12-hour shift yung charting sa med-surg. Sa med-surg inyo? every Ang 4, dami, oo. every 2 hours sa amin. 2, wow. Every 2 hours yung charting, pero siyempre oo, magagawa mo yun ng minsanan, mga gano'n. Pero grabe 'no, ang dami mo palang ang daming med pass mo, 30. Oh my. Dun na nga ako nilalagay sa long term, feeling ko gamit na gamit ako pag-uwi ko. Kaya Ano, kaya Sa apartment namin, dito sa ano po apartment yun? namin meron ng walking distance na skilled nursing facility. Doon namin halos pinapadala yung mga pasyente namin sa ospital. Dito sa Haven. Talaga. Haven. Sikat yung Haven kasi may Haven din dito, eh. May mga branches ng Haven dito sa oo. Phoenix tsaka sa Scottsdale. Yung mga katrabaho ko Sedona nagpa-part-time din, sila Haven dun. of Sedona. Ayun, okey, oo, 'yan. Yun nga yun. Medyo sosyal ata yung mga tao dun, eh, hindi ba? Hindi ko sure sa Or Sedona. depende ata kasi naalala ko kinukuwento sa'kin ng isang katrabaho ko, 'pag nagtatrabaho daw siya sa Scottsdale kasi is parang yung mayayaman nila, so medyo bougie daw yung mga tao, mga sosyal. Ang sasabihin sa kanila, "Bigyan mo nga ako ng ano, cappuccino ng ganitong oras, cold ha, gusto ko 7 yung ice." Tapos 'pag binigay nila, "Kulang ako ng yelo." Yun yung problema daw nila, nakakainis. Mayayaman ba ang mga taga-Scottsdale? Hmm. Ay, isa pa pala yun 'no, 'pag nasa skilled nursing facility ka, gagawin mo rin yung mga bagay na non-nursing related, iinit mo yung mga burrito nila, Oo, yung mga kung ano-ano lang talaga. "Asan yung same remote din sa control ko?" hospital, oo. Same lang din. Okey. Same Papainin mo din, yung okey. pagkain nila, bigyan mo sila ng kape, mga ganyan, Oo, pakinggan mo yung yan. TV nila, Exactly. mga gano'n. Yeah, Yun, hindi lang yun. bigay ng gamot. Janelle, may questions ka pa, Janelle? Yun lang naman. Yeah. Kasi marami akong kakilala kasi na parang they're worrying, dahil kapag nagbabasa kasi sa Lifora, parang ang laging nagiging feedback about skilled nursing facility is yung parang negative, 'no. So at Ah, least 'no, coming from you sir, na kakayaning tapusin 3 taong contract. Maging mas pagod nga lang 'no, mas pagod nga lang. kakayanin yun. Walang question dun. Oo, Oo, kung nakaya ng iba, kaya din natin, yan. tama, korek. Pero Mas mahirap pa pe rin sa Pilipinas ano, na compared sa na work. napanood ko ata yung ano mo, eh, kanina pinanood ko yung, may isang video mo na sabi mo minsan sa government hospital, 2 lang kayong papasok tapos 100 yung pasyente niyo, 'di ba? Nangyari sa akin 'yun, tapos meron Hmm. kayong 5 code, wala ka na talagang magagawa. Minsan meron ka pang makikitang founded kasi hindi mo na Ay shit, Mm, grabe. oo, kasi sa dami ng pasyente mo. Sa na-float ako tama, nun sa medicine ward sa government hospital. Grabe, founded. Mag grabe. Parang pinipilit mo pa parang during endorsement na meron pang briefing, Hindi mo na pero wala na pala. Sa dami mong gagawin, nagko-code ka ng isa, meron na namang nag-a-arrest, hindi ka pa natapos, Hmm, meron na namang mag-a-arrest, dadalawa lang kayong nurse, 100 ang pasyente mo. ang hirap So nun, yun, grabe, ang hirap nun. so nabab Mhm. IV out dito, IV out doon. So, mapunta tayo sa mga corrupt politician na hindi pinupondohan ang mga hospital 'no, wala daw pondo, hindi ko alam. Okey, 'pag pupunta ako diyan sa Flagstaff, kokontakin ko kayo, ah. Oh yeah, Sige, you're very sige, welcome sige. here, yeah.
Punta ka ng Grand Canyon. Nakapunta na kayo? Ako hindi pa eh. Hindi pa. Yung Hindi anak ba? namin, yung panganay kasi nakapag-field trip sila Field doon. trip. Pero kaming buong pamilya, Mm. hindi pa. Nire-reserve namin ngayong December kasi darating yung mga kapatid niya. Wow, that's ang saya nun. Wow. Okay, okay. Actually kami din parang gusto namin pumunta mag-asawa pero naghihintay rin kami ng ibang relatives para lang mas marami pagdating dun mas Oo, masaya. tama. Oo. Mas masaya. Kaya may kuha ng picture. Yan. Oo. Pero sobrang maganda daw. Kapupunta lang nung isang katrabaho ko na taga Tucson naman siya. Duman sila Tucson. dito kanina. Kwan daw, amazing. Yan, mesmerizing yung lugar. Sobrang maganda. Sakto, perfect pa yung weather, no? Hindi na mainit. Yeah. Mm. Okay. Janelle and Princess, any message lang para sa mga tao naghihintay ng priority date nila at mga papunta na dito sa US? Tips. Siguro it's more on words of encouragement tsaka pag-asa, no? Na hindi kailangang magmadali, hindi kinakailangang mainip, no? Alam ko maraming mga nurses kasi nag-i-DNP din na naiinip na, no? Ang American dream hindi siya parang parang mabilis. Anong tawag doon? One night. Anong tawag doon? Parang overnight process lang na gusto kong punta ng Amerika, makakapunta ako agad. Yun. So, it will take time talaga. So, pagdadaanan mo yun, pinagdaanan natin yun, pagdadaanan din nila yun. So, ayun, maging Yung time na paghihintay ninyo, well, para maging current yung PE, that would be the best time to hone your skills as a Philippine nurse, go bedside, mag-ipon sa pocket money ninyo. Yun yung two basic things eh. Further your experience as a nurse and also save for the future, yung mga airline tickets, pocket money, so those things. Okay. Babalik pa ba si Janelle? Pagbababay na tayo. Natin lang yung Ayan. Okay. Janelle, thank you. Thank you din, sir. Yeah, thank you for the opportunity, Sir Daniel. Yes, and thank you sa time nyo. Grabe, isang araw lang pala ang complete family time and nabigyan nyo pa isang oras sa akin. Thank you. Yeah, it's our pleasure. We will continue inspiring nurses sa Pilipinas kasi alam natin kung gaano kahirap yung pinagdaanan natin doon. No, hindi worth it yung pinapagod, no? So, yun. Okay. Oo. Okay, maraming salamat. And to those nanonood nito, support our channel and support their Facebook group. I will link it down sa description box down below. And okay, yun lang. Nurse Cabsat, maraming salamat sa inyo. And see you guys sa Flagstaff. Bye-bye. Thank See you. you. See you. Good night. Good night.